Na-test drive ko yung Jayco EJ6, yung premium yung all-wheel drive. 1.799 million lang. Ngayon, alam mo ba kung magkano yung pinakamurang all-wheel drive na pure electric SUV dito sa Pilipinas? Ito lang, yung EJ6. Walang mas mura pa dito. Yung sumunod na pinakamalapit, yung BYD Sea Lion 7 na. Pero 2.588 million pesos na yun. Halos 800,000 na ang idadagdag mo. At pagkatapos nun, 2.7 million pataas na lahat. Yung Tesla, Zeekr, umaakyat pa hanggang 5 million to 6 million pesos. So itong Jayco EJ6, ang pinakamurang premium feel na all-wheel drive na sasakyan na available ngayon sa atin dito. Hindi pang entry level to Kaya tinanong ko sarili ko, kung bibili ako ng pangalawang EV, yung all-wheel drive, yung medyo mataas, pang pamilya, may dating, pangharabas, Jayco EJ6 ba? O dadagdag ko na lang yung 800,000 para sa Sea Lion 7? Pero real talk lang test drive lang yung EJ6 na ginawa ko. Sa patag pa na kalsada yon. Hindi ko pa nasusubukan sa putikan, sa mga basag-basag na kalsada. So hindi ito full ownership review. Pero may BYD E-MAX 7 ako. Full EV din. Araw-araw ko tong gamit. Kaya meron akong baseline para tingnan to sa mata ng owner, hindi ng spec sheet. At eto agad ang totoo. Yung mas mura, hindi ibig sabihin mas cheap ang quality. May na-discover ako sa EJ6, hindi ko in-expect sa presyo niya. Pero may mga kapalit. Lahat may kapalit yan. Yung tunay na tanong, kaya mo bang tumaya sa bagong brand para makatipid? Sasabihin ko lahat, tapos ikaw na magdesisyon. Una, yung itsura at build. Box type to. Matipuno, parang maliit na Wrangler. All aluminum yung body. Ulitin ko aluminum. Hindi bakal. Magaan siya at hindi kinakalawang. Dito, kapag tag-ulan sa atin, malaking bagay din yan. At pagsara mo ng pinto sa likod, soft close. Yung feature na yun, dati nasa 4 to 5 million pesos na kotse lang. Pangalawa, yung interior, yung loob. Dito ka mabibilib. Kasi parang pang 5 million pesos yung dating. Yung stitching, yung leather, yung pagka first class niya, yung itsura. Basta iba yung dating At ito, yung personal kong paborito. Gusto mo may massage or wala? May massage. May massage nga. Alam ko, hindi nakakapagod ang E-MAX 7 ko sa traffic. Pero kung may nagmamasahe pa sa likod mo habang stuck ka sa EDSA, ibang ginhawa na yun. Tapos may parang mini ref din sa console. May vent na pampalamig, pang tubig, pang Baguio trip, mga ganun. At na-try ko mismo, may remote aircon via app din siya. So bago ka pa lumabas ng bahay or ng mall or ng office mo, tapos tirik sa araw yung kotse, malamig na agad pagpasok mo. Malit na bagay lang, pero ramdam mo yan araw-araw, lalo na kapag summer dito. Pangatlo, yung lakas niya. 275 horsepower, 385 Newton meter torque. Instant to Yung E-MAX 7 ko, 310 lang. Pero nangiiwan talaga to sa kalsada. Paano pa kaya tong EJ6 na all-wheel drive? Kung sa bilis lang, mabilis talaga siya. 6.5 seconds, 0 to 100. Pero real talk lang, hindi mo naman to kailangan. Pero nandyan siya. Pang-apat, yung battery at range. 69.77 kWh. At na-confirm din na LFP battery din siya. CATL pa nga Yan yung paborito ko, LFP. Dito sa init ng Pilipinas, LFP ang bagay, hindi yung NMC. Mas mabagal mag-degrade, mas mahaba ang cycle life, at 421 kilometers ang range. NADC yan laboratory number lang. At meron din siyang DC fast charge. 30 to 80%, 30 minutes lang. Kaya na, bang kape-kape lang dyan. Same lang sa E-MAX 7. At balikan natin yung presyo. Ito yung pinaka punto dito. Halos 1.8 million. All-wheel drive. Full electric. BEV. Para makakuha ka ng tunay na 4x4 na Fortuner, kailangan mo ng 2.5 million pesos. Yung 4-wheel drive na Montero, 2.5 million din. Diesel pa yon. Kung ganitong honest na breakdown ang gusto mo, kahit like button lang, malaking tulong na yan sa algorithm. Ngayon, alam ko yung iniisip mo. Bagong brand to. Jayco, sino ba sila? Kakayanin ba nila long term? Kaya na-research ko para hindi tayo basta-basta. Yung Jayco, nasa ilalim ng Chery Automobile. Yung Chery, 1997 pa sa Wuhu, China. Isa sila sa pinakamalaking car exporter ng buong China. At noong 2012, nagka-joint venture pa sila sa Jaguar Land Rover. Kaya nga yung steering wheel, may pagka-Range Rover ang dating Yung Omoda at Jayco ay export brands lang nila. 2023 nag-launch. Sa China,
iCar 03 ang tawag dito. So, bago ang badge, pero hindi bago yung company. Tapos yung tanong, bakit mas mura kesa sa Toyota o Honda? Para fair tayo, hindi to kasi mababa ang kalidad. Yung Toyota, Honda at kung ano pa, 1940s, 1950s pa. Maraming legacy cost. Yung Cherry, mas bata. Wala pa nung mga bigat na yun. At eto, hindi ko in-expect. 7 years or 200,000 kilometers ang vehicle warranty ng EJ6. 8 years ang battery. Yung BYD Line 7 or pati tong IMAX 7, 6 years lang ang warranty sa vehicle. Pero sa battery, pareho silang 8 years warranty. Yung mga Chinese brand, mas mahaba pa ang vehicle warranty. Hindi yan marketing Ibig sabihin lang, confident sila sa product nila. Pero para fair pa rin tayo, bago pa ang service network ng Jayco dito sa Pilipinas. Yung BYD, malaki na. Ayala Company pa ang may hawak. So, tanong mo pa rin sa dealer ang parts availability or yung service center na pinakamalapit sa'yo bago ka bumili. Para sa practical na buyer, malaking factor yan. Ngayon, yung hindi ko itatago, kasi kung itatago ko to, para akong sales agent. Ayoko ng ganon. Una, at ito yung pinaka nakakairita para sa akin, yung controls. Kulang sa physical controls. Isipin mo, biglang umulan dito sa Pilipinas. Alam mo naman yan. Bigla-bigla minsan bumubuhos yung ulan or umaambon o ganon. Gusto mong buksan yung wiper o kahit isang swipe lang o i-adjust mo lang yung speed. Sa karaniwang kotse, kahit dito sa IMAX 7 ko, meron akong stock, gaganunin mo lang, i-flick mo lang. Hindi mo na kailangan tingnan. Dito sa EJ6, kailangan mo pang pumunta dun sa screen. Habang umuulan, habang nagmamaneho ka, titingin ka pa sa 15.6 inches na screen para lang sa wiper. Para sa akin, hindi yun safe. At hindi lang wiper. Pati ilaw, glove box, nasa screen din. Kulang talaga siya sa physical buttons. Parang Tesla. Pangalawa, yung gear selector. Sa IMAX 7, di ba, nandito. Or kahit sa BYD Line 7, nandito din sa kanan. May mga typical, mga karaniwan na mga kotse, nandito talaga siya sa kanan mo. Yung sa EJ6, andun, sa may pumalit dun sa wiper, nakastock siya. Awkward minsan kapag meron tayong 3-point turn. Kailangan mo talaga dito ng adjustment at sanayan talaga. Baka mamaya kapag umuulan, bigla mong pindutin yung stock, kala mo wiper, pero gear selector na pala. Bigla kang mag-reverse. Pero exaggeration ko lang yun Hindi pa naman siguro nangyayari yun. Pangatlo, akala ko hardcore off-roader to. Pero MacPherson Strat lang yung sa harapan. Ibig sabihin, soft roader lang to. Sa baha, light trail, putikan, kayang-kaya niya. Pero yung rock crawling sa mga bundok, hindi kakayanin. Hindi ito katapat ng Wrangler o Defender Huwag ka maniniwala sa marketing nito. At pang-apat, yung preno. Medyo malambot. Pero sanayan lang talaga. At panglima, yung panoramic sunroof. Merong known na leak issue sa China, yung iCar 03. Lalo na dito sa Pilipinas, kapag tag-ulan, hindi basta-basta dapat baliwalain yan. Tanong mo sa dealer kung naayos na ba nila yung issue na yun sa mga bagong model, tulad ng 2026 model na EJ6. Kung na-fix na ba nila. Ngayon, kung i-compare natin to sa next level ng BEV na all-wheel drive, sa BYD Line 7, maganda talaga ang SL7. 530 PS, 4.5 seconds 0 to 100. Sobrang bilis. Mabilis kung sa mabilis. Mas mabilis to kaysa sa EJ6. 542 kilometers yung range, mas malayo, mas malaki yung battery, at meron ding physical switch. Hindi puro screen. Dito panalo siya. At marami ng service centers ang BYD dito sa Pilipinas. Malaking plus din yan. Pero take note, 163mm lang yung ground clearance nitong Line 7. Pang city driving lang, delikado to sa mga lubak-lubak, lalo na sa mga ibang probinsya. Mas malaki pa nga ng konti itong BYD IMAX 7 ko kasi naka 170mm yung ground clearance niya. Pero sa EJ6, malaki talaga, 225mm. 600mm yung wading depth, lagpas tuhod, na baha, walang problema. Kung ako tatanungin mo, halata naman dito sa channel ko, practicality ang priority ko. Yung EJ6, all-wheel drive, mataas, matibay, premium ang loob, mabilis din, below 2 million pesos lang. At ito yung pinakamurang all-wheel drive electric SUV. Walang tatalo sa presyo. May risk nga lang. Bagong brand, may mga kakulangan sa service centers, pero yung package sa presyong yun, hindi pa ako nakakakita ng ganun. Kaya kung ako at kaya kong tanggapin yung risk, Jayco EJ6 ang kukunin ko. Yung 800,000 na matitipid, pwede kong ilagay sa solar, sa negosyo, or sa index fund na lang. Pero para sa akin lang yun kasi hindi ako mayaman.
Kung gusto mo namang mas mabilis, mas malayo at established na agad ang service centers, kaya ng budget mo, walang pressure, Sea Lion 7 ka na. Walang mali dun. Maganda talaga siya. Kasi hindi budge, hindi presyo ang magdidesisyon para sa'yo. Kung gusto mong i-compute kung sulit ba to versus sa dimakina mong sasakyan, may libreng calculator ako sa evpilipinas.com. Ilagay mo dun yung Meralco rate mo, fuel, PMS, insurance. Hindi para i-convince ka lumipat sa electric vehicle. Para makita mo lang yung actual use case mo. At meron din doon sa pangalawang section yung find a dealer. I-fill up mo lang doon kung interesado kang bumili ng Jayco EJ6 para pwede kitang mai-recommend sa personal kong kilala na makakatulong sa'yo na makakuha ng unit. At hopefully sana meron siyang magandang discount para sa'yo. Maganda ba ang EJ6? Oo, sobrang dami niyang features para sa price niya. Perpekto ba? Hindi. Walang perpekto. Marami kang adjustment dito. Yung tanong, kaya mo bang tanggapin yung kapalit? Comment mo sa baba, EJ6 ka ba o Sea Lion 7? At bakit? At kung ma-EV ka na, ano yun? Bakit mo pinili yan? Gusto kong mabasa yan. Sa susunod, sana ma-test drive ko ang GAC Ion V. Ito din yung magandang ikumpara sa Jayco EJ6 kasi magkalapit lang sila ng presyo. Pero siksik din sa features. So, yun lang.